Breaking news mga idol, wala daw pag-asang manalo ang Israel sa Hezbollah kung sakaling magdedeklara ito ng all-out war kontra sa Lebanese militant group. Ito ang naging pahayag at babala ng Amerika sa kaalyado nitong bansa. Samantala, Hezbollah nagpalipad ng mahigit sa 60 rockets patungo sa Israel at sinabing ito ay patikim pa lamang ng kanilang paghihiganti sa pagkamatay ng isang senior Hamas official sa Beirut, Lebanon. Ako po si Royzy and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Base sa isang American Intelligence Assessment, hindi raw mananalo at mahihirapan lamang ang Israel kung sakaling itutuloy nito ang digmaan kontra sa Hezbollah sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin itong laban kontra sa Hamas. Base sa report ng Washington Post, inatasan ni US President Joe Biden ang kanyang mga opisyales na magtungo muli sa Middle East na mayroong isang very critical objective. Ito ay ang pigilan ang pagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Lebanese militant group na Hezbollah at ng Israel. Base sa mga nakalipas na operasyon ng Israel sa Lebanon border, malinaw na nagpaplano na ito na magsagawa ng major military operation upang tugisin ang Hezbollah. Nababahala nga raw ngayon ang ilang mga US officials na sa hinaharap ay magsasagawa ng pag-atake si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Lebanese group upang maisalba ang kanyang political career dahil na rin sa mga natatanggap nitong kritisismo sa loob at labas ng Israel. Sinabi ng Israeli administration na magkakaroon ng fundamental changes sa Israel. Kung matatapos nga raw ngayon ang digmaan sa Gaza, ay tapos na rin ang political career ni Netanyahu. Ang pinakamagandang political logic ngayon para sa Israeli Prime Minister ay ang bumawi at magpakitang gila sa mga tao at magpakita ng isang mas malaking achievement. Gayunpaman, sinabi ng mga analyst na ang direct conflict sa Hezbollah ay hindi ang nararapat na hakbang dahil mas magiging challenging ang laban na ito kumpara sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Sa isang private conversation sa pagitan ng US at Israel, nagbigay ng warning ang Biden administration na wag na raw palawakin ang gulo sa Lebanon dahil base nga sa assessment ng Defense Intelligence Agency, maliit lamang ang tsansang manalo sapagkat ang military assets at ang mga resources ng bansang Israel ay masyado nang nagagamit at nauubos sa digmaan na nagaganap sa Gaza. Ang Lebanese group na Hezbollah ay matagal na ring kaaway ng Amerika, subalit kumpara sa Hamas, hindi hamak na mas mataas ang kalidad ng training ng mga fighters nito at nagtataglay rin sila ng libu-libong mga high-tech precision missiles at mga rockets. Sinasamantala ng Estados Unidos na umiiwas pa si Hezbollah leader Hassan Nasrallah sa pagkakataong ito para sa isang direct confrontation sa Israel. Sa naging statement ni Nasrallah, sinabi nito na gaganti sila sa ginawang pamamaslang ng Israel sa senior official at founding member ng Hamas na si Saleh al-Aruri, pero bukas pa rin sila para sa diplomatikong negosasyon. Samantala, sa Lunes naman ay nakatakdang dumating sa Israel si US Secretary of State Antony Blinken upang pag-usapan ang mga hakbangin para maiwasan ang panibagong digmaan. Simula noong umatake ang Hamas sa Israel noong October 2023, naglunsad na ng mga preemptive attack ang IDF sa Hezbollah at gumaganti naman ang militanteng grupo. Ang posibleng magiging digmaan kontra sa Lebanon ay maaaring magpalala sa sitwasyon sa Middle East dahil sa iba pang mga Iranian proxy na naghihintay lamang ng hudyat upang umatake rin sa Israel. Kapag lumala na nga ang gulo, hindi na maiiwasang makialam ng United States upang ipagtanggol ang kanilang kaalyado. Ayon sa report, nangangamba ang mga top US officials na kung magaganap ang isang full-scale conflict sa pagitan ng Lebanon at Israel, mas magiging marami ang mga casualty kumpara sa naganap na 2006 Israel-Lebanon War na nagresulta sa stalemate. Sa kasalukuyan nga ay taglay na ng grupong ito ang mas malalakas na mga arsenal na may longer range and precision capability.
Sinabi pa ng mga expert na maaaring umabot sa 300 hanggang 500,000 ang magiging casualty sa Lebanon habang mapipilitan namang mag-evacuate ang mga Israeli na naninirahan sa northern Israel. Sa pagkakataong ito, posible raw na mas magiging agresibo ang Hezbollah sa mga hakbang na gagawin nito. Mayroon na kasi silang kakayahan na lumusob sa loob at labas ng Israel kung saan pwede nilang targetin ang mga sensitive infrastructure ng bansang ito, katulad ng petrochemical plants at nuclear reactors. Bukod dito, inaasahan din na sasali ang iba pang proxy ng Iran sa gitnang silangan na kabilang sa tinatawag nilang Axis of Resistance. Sa kasalukuyan, ang threat of wider conflict ay patuloy pa ring tumataas. Nito nga lamang Sabado, nagpalipad ng higit sa 60 rockets ang Hezbollah patungo sa Israel air surveillance na nakabase sa Mount Meron. Ito ay bilang ganti sa pagkakapas lang kay Al-Aruri at 6 pang miyembro ng Hamas sa isinagawang airstrike ng IDF sa Beirut na kabisera ng Lebanon. Sabi ng Hezbollah na patikim pa lamang ang mga pag-ataking ito dahil nga rito ay naganap ang pinakamatinding palitan ng putok ng magkabilang panig since October 2023. Sinabi ni Nasrallah na kung hindi raw sila gaganti sa pamamaslang na ginawa ng Israel kay Al-Aruri, magiging vulnerable di umano ang Lebanon sa iba pang mga gagawing pag-atake ng Israel sa hinaharap. Bilang response, nagsagawa rin ng airstrike ang IDF sa southern Lebanon na tumama naman sa Qutariye al-Sayed, isang village malapit sa border. Ayon sa report, mayroong mga naging casualty sa pag-ataking ito ng Israel. Bukod dito, nagpalipad naman ng 2 rocket patungo sa Kiryat Shimona City ng Israel noong Biyernes ang armed wing ng Islamic group ng Lebanon na sangay ng Muslim Brotherhood at isang malapit na kaalyado ng Hamas. Ang mga pag-ataking ito ay bilang ganti di umano sa Israel dahil 2 sa kanilang miyembro ay nasawi kasama ni Al-Aruri. Ayon sa US intelligence, sa mga nakalipas na palitan ng putukan ng Lebanese group at ng IDF, 34 times na tinamaan at nasira ng mga Israeli soldiers ang ilang mga US-funded position sa Lebanon, samantalang napatay naman nila ang ilang mga miyembro ng mga US-trained Lebanese Armed Forces o LAF. Ang LAF ay tinuturing ng Amerika na pangunahing kaalyado at siyang lumalaban sa mga Iranian-supported militias sa bansang Lebanon. Nakikita ng Amerika ang posibleng pagsisimula ng all-out war sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Isa sa mga concern nila ngayon ay ang ginawang temporary withdrawal ng kanilang mga tropa sa Gaza noong January 1, isang hakbang upang magkaroon sila ng mas maraming available troop na ide-deploy para sa military operation sa Lebanese border. Noong Huwebes naman, January 4, 2024, ipinadala ni Biden si Special Envoy Amos Hochstein sa Israel para makipagnegosasyon at siguruing hindi natataas pa ang tensyon sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. Bukod dito, ay nakikipag-ugnayan na rin ang US at France sa Lebanese government sa isang proposal para alisin ang kontrol ng Hezbollah sa border. Alam kasi ng Amerika na hindi papayag ang militanteng grupo sa isang deal, lalo na sa kasagsagan ng digmaan sa Gaza. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.